Nagdudulot na malawakang kahirapan ang kasalukuyang government shutdown sa mga mamamayan at manlalakbay sa Estados Unidos. Nag-leave o tumigil sa trabaho ang maraming government workers mula nang magsimula ang shutdown, habang pinatigil ang funding para sa mga bilyon-dollar na proyekto sa ilang blue states at lungsod. Nakararanas rin ng matagal at abnormal na pagkaantala ang mga manlalakbay dahil sa kakulangan ng tauhan sa mga pangunahing paliparan sa bansa. Tulad ng biyahe sa Newark Liberty International Airport na may mahigit 3 oras ang delay sa mga flight. Umaabot naman sa humigit kumulang 2 oras ang pagkaantala ng ilang flight sa Houston George Bush International Airport. Samantala, nahaharap naman sa malaking issue ang Affordable Care Act subsidies na malapit nang mag-expire, kung saan milyon-milyong Amerikano ang maaring makaranas ng mas mataas na health insurance bills kung hindi maaksyonan. Umaasa si Democratic Senator Mark Warner ng Virginia na matatapos ang shutdown ngayong linggo, habang hinihikayat ang pakiisa ni President Donald Trump sa paghahanap ng solusyon. Iginigiit naman ng mga Republican leaders na matatapos lamang ang shutdown sa pamamagitan ng stopgap spending bill na ipinasa sa House noong September na magbibigay ng pondo sa pamahalaan hanggang Nobyembre. Dinisenyo ang temporary government funding bill upang magtuloy-tuloy ang operasyon ng mga federal agencies hanggang sa magkaroon ng mas komprehensibong budget agreement. Hinimok ng mga unyon ng federal employees at airline executives ang US Congress na aprubahan ang nasabing Republican stopgap spending bill at magbalik sa pag-uusap dahil sa lumalalang kahirapan na nararanasan ng mga mamamayan sanhi ng government shutdown. Klein Senka, humahataw sa balita ngayon.